what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong mga balita na di umano, Philippine Coast Guard bibili na ng armadong patrol vessels, at dagdag bantay ito para sa West Philippine Sea, mga kababayan. Maaaning na naman ng China na ito, kung ano-ano na naman ang gagawin nilang press release dyan. At sa isa pang mga balita mga babayan, Philippine Army bibili pa ng mas maraming armas, missile systems, pinag-uusapan na daw, Alamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan po sa ibaba ang link mga babayan, mga tol, I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at saloobin dito sa video na to. Kung maganda ba na mag-upgrade tayo ng mga patrol vessels na may armas panlaban sa mga barko ng China. Actually, mga babae, makikita natin yung China Coast Guard. Yung mga barko nila, merong mga may mga machine gun din ata yun, At saka yung iba kargado, armado talaga, Yung mga barko ng Chinese Coast Guard na yan, mga tol, Pero syempre, dapat din talaga mag-upgrade na ang ating Philippine Coast Guard. Mas maganda, may mga kagamitan din tayong kagaya noon na medyo kung late na o may baga, tawag natin dito, kung medyo makaluma na yung ating mga barko, dapat mas i-update na natin, mas mag-upgrade tayo, Pero syempre, ito ay ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, pa-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba. Maraming salamat sa inyo. Sa mga dati pa nating subscribers dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutouts po sa inyo, At paki-like na rin po ang ating video ngayon. Napakalaking tulong na po niyan. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Sir Romiel TV. Ngayong linggo lamang ay nagpakita na naman ulit ang tinatawag na monster ship ng China sa West Philippine Sea. At hindi lang ito nag-iisa dahil may mga kasama pa itong mga malalaking vessels din ng China Coast Guard at papalapit ang mga ito sa coastline ng Pilipinas. Nasorpresa umano ang National Security Council ng Pilipinas sa mas tumitinding agresyon na pinapakita ng puwersa ng China at mas lalo pa silang dumadami sa ating territorial waters at pahirapan na sa ngayon ang Philippine Coast Guard sa kanilang magiging aksyon patungkol dito. Ang nakabantay noon ay ang BRP Teresa Magbanwa ng Coast Guard na pinakamalaking barko sa kanilang armada, ngunit sa sobrang gamit na ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea ay nag-overheat ang nasabing vessel, kaya pinalitan ito ng BRP Gabriela Silang. Talaga napapanahon na na magdagdag tayo ng mga patrol vessel. Actually, may mga maliliit na patrol vessel na dito na ata ginagawa sa Pilipinas. Mas maganda yan actually, Kasi mas mabilis yung turnover. Diba? At mas mabilis din nating magagamit yung mga barko na yung mga patrol vessels na yun. Gayahin natin yung strategy ng China. Pwede naman yun. Diba? Marami silang tinatawag nating Chinese militia vessel. Yun ang marami actually talaga sa kanila. Pero yung mga ganitong malalaking barko, konti lang yan. Kung papansinin nyo, paulit-ulit lang po yung mga barko na pumupunta dito sa West Philippine Sea. Yung mga barko na yan ng Chinese Coast Guard. Paulit-ulit lang yan. Paikot-ikot lang sila. Pero ang marami talaga sa kanila, yung mga Chinese militia vessel. So kung mas marami tayong mga patrol vessels, na kahit maliliit lang, basta marami, mas maganda yan. Mas madidepensahan natin, mas mababantayan natin yung ating exclusive economic zone. Medyo may kalakihan din naman ang BRP Gabriela Silang na nasa 83 meters. Ngunit kung ikukumpara ito sa monster ship ng China na nasa 165 meters, doble. ay mistulang patrol boat na halos doble, di ba? Lang ang ating vessel at wala pa itong dalang mga weapon system. Yun na nga. Halos lahat ng barko ng Philippine Coast Guard
ay tanging mga 12.7mm heavy machine gun lamang ang Meron pangunahing pala. dinadala Pero maliliit. at mga water cannon. Kaya matapang tayong pinapasok ng ibang mga banyaga sa ating territorial waters dahil walang armas ang ating mga vessels. Hindi ibig sabihin na kapag lalagyan ng armas ay gagamitin na talaga ito ng ating Coast Guard, kundi isang babala at panakot lamang na hindi basta-basta ang ating mga persa doon. Actually, hindi siya panakot, no. Masasabi ko diyan, handa lang, no. Prepare lang yung mga barko natin pagka may mga armas na ganyan. Dahil hindi natin masasabi, malay nyo, may makaengkwentro yung Coast Guard, no, na mga hindi inaasahang mga barko, 'di ba? Mga pirata, mga ganyan. Kamo na lang. No, mas magagamit natin yung mga machine gun na yan ng Philippine Coast Guard, 'di ba? So ano lang 'yan, parang preparation ahead of time. Mas maganda lang talaga na may mga ganyan yung ating mga barko. At sa bagong balita, mukhang naisipan na ng Coast Guard na magkaroon ng mga armadong vessels Mas matapos maganda. inilabas sa isang dokumento na bibili ng 3 armadong patrol vessels ang Pinas. At inaasahang ito ang mga Cape-class patrol vessels na offer ng Australia. Sinasabing hinanapan talaga ito ng pondo ng ating senator na si Juan Miguel Zubiri upang matuloy ang proyektong ito at nasa 2.5 billion pesos ang magiging halaga ng 3 vessels. Hindi pa kasama dito ang ikakabit na armas ng Coast Guard. Medyo may kaliitan ang mga ito kung ikukumpara sa BRP Gabriela Silang dahil nasa 60 meters lang ang mga ito, ngunit kapag nilagyan ito ng armas at bumili pa ng mas marami ang Philippine Coast Guard ay mas mababantayan pa ng husto ang West Philippine Sea. Tama. Ang sinasabing ikakabit sa mga patrol vessels ay ang mga 30mm remote controlled cannon na katulad sa nilagay sa mga Acero class ng Philippine Navy. At napakaganda ng plano na ito dahil magkakaroon na ng pangil ang ating Coast Guard. Malaking tulong ang mga armas dahil maliban sa pwede itong gamiting panakot sa Chinese militia vessels, ay pwede din itong pangdepensa lalo na sa panahon ngayon na uso ang mga drones dahil napaka-accurate na ng mga kanyon sa ngayon. Hindi lang din mga 30mm remote controlled cannon ang pwedeng ilagay sa mga patrol vessels dahil base sa website ng Ostal ay pwede din ang mga ito lagyan ng mas malaking 40mm cannon. Depende na lang din kung ano ang gustong ilagay ng Pilipinas. Wow, ayos yan. Umaasa tayo na hindi lang ang mga bagong Cape-class vessels ang malalagyan ng mga armas dahil sinasabi rin na pati ibang Coast Guard vessels ay pinaplano na rin lagyan ng mga kanyon at sana'y magawa ito sa lalong madaling panahon. Kasalukuyan tayong mayroong 2 Teresa Magbanwa vessels na malalaking barko na may habang nasa 97 meters at may paparating pa tayong 5 ganito mula sa Japan at walang saysay ang pagiging malaki nito kung wala namang pangil ang mga vessels at hindi rin ito mapapaalis ang mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Totoo yun, no? Pero isa sa siguro sa kinakailangan ng ating Coast Guard o hukbong sandata na lang kamo, no? Let's say Philippine Navy, okay, Philippine Coast Guard, okay, yung mga nagbabantay dyan sa ating EEZ. Isa rin sa kailangan nila yung pangil talaga, no? Pero hindi naman na sinasabing pangil gagamitan natin ng armas yung mga barko ng China. No, gayahin natin yung ibang bansa. Gayahin natin yung Japan. Gayahin natin yung Taiwan. No? Pag kami nakita tayong barko ng China dyan sa ating EEZ, ay, harasin na rin natin, no? Habulin natin, no? Itaboy natin papalayo. 'Di ba? Pagka merong mga naka-angkla ng mga barko ng China Coast Guard, dikitan natin, tabihan natin. Kung maaaring sampahan yung mga barko na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yan yung ginagawa ng ibang bansa. Kaya umaalis yung mga barko ng China. Ngayon, anong nangyayari sa atin? Hindi. Dumidistansya tayo dun sa barko ng China. Tila baga natatakot tayong dumikit sa kanila. Diba? Kahit nandoon na sila sa katubigan natin, nakaangkla na yung mga barko nila doon sa katubigan natin, nananahimik tayo, hindi natin nilalapitan. Which is dapat, kagaya ng ibang bansa, nilalapitan, sinasampahan yung mga barko na yan, hinuhuli yung mga
tripulante, no, yung mga crew ng barko, dapat ganun ang ginagawa natin. Dapat ganun ang ginagawa ng Philippine Coast Guard. Pag may mga barko ng Chinese diyan sa katubigan natin, 'di ba? Dapat ganun, magpakita tayo ng tapang, ng pangil. Ang dapat na nakalagay sa mga vessels na ito ay mga 57mm naval gun, katulad sa mga nakakabit sa Chinese vessels, Yun, no? pati na rin sa mga Coast Guard ng Upgrade. ibang bansa, Upgrade. at kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas. Makikita na malaki ang pag-usad ng modernisasyon ng Philippine Coast Guard kumpara sa hukbong sandatahan, dahil na rin sila ang nasa frontline sa ngayon at palaging nakikipagharap-harapan sa China, kaya kailangan talaga nila ng mas maraming vessels. Tama. Marami ding offer ng mga patrol vessels ang South Korea at sana ikonsidera din ito ng ating Coast Guard dahil kailangan pa natin ng mas malaking vessel sa ating mga Teresa Magbanwa upang matapatan at hindi mabuli ng China Coast Guard. Samantalang sa isa pang balita na patungkol pa rin sa West Philippine Sea, lumalaki na naman ang presensya sa ngayon ng US Navy sa ating teritoryo matapos na mataan noon ang isang US Navy surveillance vessel malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at sinasabing inoobserbahan nito ang galaw ng China. At nitong nakaraang linggo lang din ay nagsagawa ng joint patrols ang US Navy at Philippine Navy na kung saan nagpadala ng 2 warships ang Pinas, samantalang ang Amerika naman ay nagpadala ng 3 warships sa West Philippine Sea. Oh. Alam natin na pagpapakitang lakas lamang ang mga ito at hindi mapapaalis ang pwersa ng China sa ating katubigan, kaya karapat-dapat lang na magdagdag din ng mas marami pang warships ang Philippine Navy sa lalong madaling panahon bago masakop talaga ng China ang ating territorial waters. Yan o, yung sinasabi ko, kahit maliit yung mga patrol vessel, no, ng Philippine Coast Guard. Kahit maliit lang yung mga patrol vessel na yan, kung marami, 'di ba? Kung marami, wala ring magagawa yung China na yan. Mas marami, mas maganda. 'Di ba? Madali lang naman siguro gawin 'yan, no? Madali lang din pondohan 'yan. 'Di ba? Kung bilyon-bilyon yung binibili natin mga barko sa ibang bansa, kaya rin natin gawin yung mga ganyang klaseng patrol vessel. Di ba? Makakaikot-ikot na rin yan eh. Makakapagbantay na rin yan sa EEZ ng Pilipinas. Makakapagbantay na rin yan, no, sa West Philippine Sea. Di ba? Maganda na rin na mas marami tayo mga patrol vessel dyan na magbabantay sa katubigan natin. Di ba? Okay, so ito pa sa isang balita, no? Philippine Army bibili ng mas maraming armas, missile system, no? Pinag-uusapan na daw. Galing pa din kay Sir Romiel TV. Shoutout sa iyo, sir. Sa aking nakaraang video ay aking ibinalita ang patungkol sa nakaambang pagbili ng Philippine Air Force ng mga bagong FA-50 Block 20 light fighter jet na pinaka-advanced at pinakabagong bersyon ng mga FA-50 mula sa Korea Aerospace Industries ng South Korea. Ganda yan, no? Sinasabing nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 40 billion pesos na isang napakalaking halaga at alam din natin na medyo dismayado tayo dahil umaasa talaga tayong mga totoong fighter jet na talaga ang bibilhin ng Pinas katulad na lang ng mga F-16 Vipers. At aking uulitin ang aking nasabi sa nakaraang video na sinasabing delaying tactics na lang talaga ito dahil ang gusto talagang bilhin ng Philippine Air Force ay ang mga KF-21 fighter jets na inaasahang sa taong 2026 uumpisahan ng mass production. Wow. Ang kinagandahan sa mga KF-21 ay mga semi-stealth. Kumbaga mga kababayan, no? Kumbaga kaysa bumili tayo ng ganong fighter jets, no, itong upgraded fighter jets na lang ang bibili ng gobyerno, no, mas modelo, mas upgraded kaysa nga naman bumili tayo ng ganong fighter jets tapos pagdating ng panahon, mga ilang taon lang merong lalabas na bago na halos konti lang yung pagitan sa presyo. Sayang naman, no? So ang gagawin na lang ng gobyerno siguro yung mga pondo ngayon ilalaan sa ibang proyekto, no, sa pagbili ng ibang armas o kagamitan ng AFP.
ito, iano na lang, iaalatan na lang ng ng pondo sa taon na 'yon, 'di ba? Mas maganda nga naman 'yon, hindi masasayang, 'di ba? Aircraft ito, kaya hindi lang totoong fighter jet ang makukuha ng Pilipinas kapag binili natin ito, kundi pati na rin aircraft na may stealth capabilities. Kapag may mga ganito tayong klaseng fighter jet, mga kababayan, mangingilag na yung mga Air Force ng China. Kasi meron na tayong matitigas na fighter jet. Meron na tayong pantapat sa mga fighter jets nila. Diba? So mangingilag na yung China dyan. No, hindi na basta-basta yung kanilang mga maneuver na gagawin. At alam nila na anytime na gawin nila yun, talagang malaking problema yan. Kaya makikitang umuusad na ang modernization program ng Philippine Air Force sa kanilang nakaambang pagbili ng mga bagong aircraft, pati na rin sa Philippine Navy dahil nakatakda na rin silang bumili ng panibagong guided missile frigates mula sa South Korea, at hindi naman magpapahuli dito ang Philippine Army. Sa bagong balita, nasa advanced stage na umano ang Philippine Army para sa kanilang planong pagbili ng land-based missile system bilang dagdag pang depensa sa ating territorial waters, lalo na't mas nagiging agresibo na ang China sa ngayon. Bumalik na naman ang tinatawag na monster ship ng China sa ating katubigan sa West Philippine Sea, at ang kasalukuyang nakatoka dito ay ang BRP Gabriela Silang, ngunit alam naman nating walang magagawa ito kung sakaling magkaroon ng totoong girian ng dalawang bansa. Hindi pa natin alam kung anong klase ng land-based missile system ito, ngunit isa sa may tsansang bilhin ng Philippine Army ay ang mga BrahMos anti-ship missile na kapareho sa binili ng Philippine Marines dahil may range ito ng nasa 300 kilometers, kaya malaki ang kaya nitong protektahan na area. So ibig sabihin, bukod sa Philippine Marines, magdadagdag na rin sa Philippine Navy ng mga ganito, parang ganun ba? O sa ibang ahensya ng AFP, magdadagdag na rin ng ganitong klaseng mga land-based missile. Maganda yan, di ba? Sabaga lahat ng ahensya ng Armed Forces of the Philippines ay magkakaroon ng ganitong klase, no? Actually, ganito kasi mga babayan, iba yun sa Navy, iba yun sa Marines, parang ganun. Iba yung kanilang mga armas. So, pero pwede nilang gamitin pareho. Okay? So, parehong model, parehong armas, pero magkaibang department siya. Okay? So, parang ganun. May tsansa ding ito ang mga M142 HIMARS dahil kasama ito sa pinresenta ng US Army sa ating bansa nung bumisita ang hepe ng Philippine Army sa Amerika, at umaasa din tayong ito ang bibilhin ng ating bansa. Kaya ding tapatan ng HIMARS ang range ng mga BrahMos missile, at ang maganda pa dito ay subok na ang mga naturang sistema sa iba't ibang gyera, kaya bagay na bagay ito sa ating Philippine Army. Maliban sa mga land-based missile system, ang isa pang nakatakdang bibilhin ng ating Army ay ang karagdagang mga 155mm self-propelled howitzer, at inaasahang ang mga Atmos 2000 ng bansang Israel ang kanilang bibilhin dahil subok na rin nila ang mga naturang weapon system. Marami ng operasyon ng Army laban sa lokal na rebelde sa iba't ibang isla sa Pilipinas na kung saan ginamit ang mga Atmos, kaya makikitang kulang na kulang ang nasa 12 piraso lamang, at dapat pang dagdagan ito talaga ng Army. Kahit na ang bansang Israel ay unti-unti nang pinapalitan ng kanilang M109 Paladin na isang self-propelled howitzer na gawa sa Amerika ng kanilang mga Atmos 2000 na nagpapakita sa pagiging magandang produkto nito. Ang pangatlo sa inaasahang bibilhin ng Philippine Army ay ang mga KMPV 4x4 armored vehicles na ino-offer sa ngayon ng South Korean company na Covico, at nakadisplay din noon sa isang exhibit sa Maynila. Wala pa tayong impormasyon sa ngayon kung ilang units ang bibilhin at magkano ang magiging budget, ngunit sa aking opinyon lamang ay mas mabuting bumili na lang ng locally made armored vehicles ang Pinas, dahil kung pati mga armored vehicles na lamang
ay hindi pa magawa sa bansa, Yan na nga. patuloy na lang tayong aasa sa pagbili ng mga armas sa mga foreign military companies. Yun na nga yung sinasabi natin dito, mga kababayan, no? Na kung meron naman tayong mga kayang gawin, no, dito sa Pilipinas, dito na lang gawin. 'Di ba? Yung mga ganito, armored vehicle, kaya naman dito sa Pilipinas gawin yan. May mga nag-armored naman dito sa Pilipinas, production, 'di ba? Mga sasakyan nga na i-armor dito sa Pilipinas Bakit itong mga armored vehicle para sa AFP, no? Kailangang i-order pa sa ibang bansa. Actually, mas maganda pag dito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Mababawasan yung korupsyon. Yung mga di ba? Pagka mga sa ibang bansa, honestly, di ba? Pagka sa ibang bansa, may mga commission yan. Posibleng wala, di ba? So, kayo, ano masasabi niyo dito sa mga upgrades na to? Ng ating pamahalaan para sa AFP, comment down sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa mga bago nating subscribers sa matatagal nating mga subscribers dyan. Maraming salamat sa suporta ninyo, no, sa ating pagbabalik sa mga reaction video. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.